Ito yung totoo. Dapat talaga ang paimbestigahan ay si Sara Duterte. Kung naalala niyo po yung inilabas na listahan na kuno ay um, pumupondo sa mga nagpaplano nga ng destabilization. Itong si Sara Duterte, si Pulong Duterte at si Chavit Singson at yung iba pa. Pero yung taga-pondo daw ay etong tatlong ito. So ngayon, sa mga pananalita daw ni Sara Duterte, ito daw ay napakalaking indikasyon na siya mismo ang nag-uudyok para sa destabilisasyon ng ating gobyerno. Si Sara Duterte mismo. Ay sino pa nga ba kasi? Hindi ba siya naman talaga ang may pakana ng lahat ng ito? At natural na hindi pwedeng kumilos yan ng walang mga nasa likod niya, katulad nga ni na Chavit Singson at posibleng yung kanyang presidenteng ama, dating presidenteng ama na ngayon ay karton na lang. Kaya ang dapat daw na paimbestigahan nga, unang-una ay itong si Sara Duterte. Aba sinasabi niya na ready naman daw siya. Ready naman daw siya na pumalit sa nasa Malacanang. Dapat kasi hindi ka na nagbibigay ng mga ganitong klaseng payag. Huwag niyo daw tanungin kung ready na daw siya. Tinatanong kasi ng media kung ready na daw siya. Huwag na daw tanungin. Yun daw ay understandable dahil siya daw ay vice president. Totoo naman, totoo naman. Pero kasi, bakit dumating sa punto na kailangan mong sabihin na ready ka na? Kumalat yung picture dati na ready nga daw itong si Sara Duterte na iproklama. Naghahanda na para iproklama. So ang ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na may mga kumikilos para sa kanya para mapatalsik ang nasa Malacanang. Napakaliwanag naman. So, ito po ay pinag-aaralan na lahat ng kilos na si Sara Duterte, lahat ng kanyang pahayag, dahil sa tingin daw ng Malacanang at ng ating gobyerno, ito ay siguradong nakakaapekto sa katatagan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Mantakin mo na ito si Sara Duterte ay parte sana ng gobyerno na sana ay kaisa ng Pangulo, kaisa ng ating bansa para solusyonan ang mga problema ng ating lipunan, ng ating bansa. Pero hindi, siya mismo ang nagiging problema. Siya mismo ang gustong magpabagsak sa ating gobyerno na kinabibilangan niya. Ang saklap, ang lala ng kaisipan na ganito.